So hello guys, good evening sa inyong lahat guys. So for today's video guys, meron tayong isang Epson L5290. Ang problem nito guys is nag-end of service na siya. Kumbaga kailangan niya ng i-reset guys. Ito na nag-i-error ng E11. Yan o, the ink pad need service, contact Epson. So dito guys, papakita ko muna sa inyo kung paano i-download yung receiver guys, kasi ito pinaka-importante. So kung napapansin nyo yung link na yun guys, yan ang i-send ko sa inyo. So ilalagay ko sa description guys yung FB page ko, kasi yun ang kontakin nyo guys para doon ko i-send ang link, kasi pinagbabawal talaga ni YT maglagay ng link dito. So dapat maintindihan nyo rin guys. So yan na yung link. Ang gagawin niyo sa link guys, i-copy paste nyo sa browser. Any browser. Kung may Brave kayo guys, mas maganda doon kasi hindi siya ganoon katapang ang security. Sa Chrome naman, minsan binablock siya, yung dangerous block. Anyway, kung nagkakaroon kayo ng ganong problema guys, message nyo na agad ako kasi meron tayong video noon, tutorial. Kung may explore nyo doon sa video ko, nandoon yun kung paano siya i-off. So yun guys, yan na guys, kung napapansin nyo, pag click natin na download, tatakbo yung green na yan hanggang sa matapos yan siya. Pero ibig sabihin hindi pa tapos yun guys ha, tatakbo pa yun dun sa taas. Pag takbo sa taas, ibig sabihin tapos na yun. Yun, tapos nun i-extract nyo na siya. Dapat meron kayong WinRAR na mas bagong version guys ha, kasi bagong ginamit ko dito, baka magkaroon kayo ng error. Ang boses, dandahan lang. So yun guys, hintayin nyo lang. Medyo makatagalan guys, depende din sa internet kasi ito kung mabilis. So yun guys, kung napansin nyo, na-download na natin siya. Guys, baka hindi maganitong lalabas sa inyo, kinakain ng ng browser ha. Kaya PM nyo na ako para i-off natin yung security nyo. So dito guys, dapat i-extract nyo muna. Huwag kayo dyan mag-direct guys kasi magkakaroon kayo ng error. I-extract nyo papunta sa desktop. Then pag na-extract nyo na papunta sa desktop guys, yan na, nandyan na yung folder na yan. Yan na pinaka-folder nya. Yan na yung receiver guys. Huwag nyong i-direct doon na click yung adjust program kasi hindi tatakbo yun guys, kailangan naka-extract. So yun na yung adjust program na yun guys. Yan na yung receiver. So ito guys, mayroon diyang importanteng pakibasa bago magsimula. Importante yan guys ha, basahin nyo muna kasi nandyan yung password nakalagay. Nandyan yung password natin nakalagay bago kayo mag-click nyo. Ako kasi hindi na hiningian guys, gawa ng na-input ko na yung password dito nung unang ko nito. Then yan, sundan nyo lang guys. Select ko ang 5290, din yung port, sinili ko rin 5290. Yung after nun, particular, then with ink pad. Check nyo guys. Yung lahat ng may number guys, check nyo yan, mga box na yan, tapos initialize nyo. Initialize nyo. Pag naghahang sa inyo to guys, take note guys ha, pag naghahang o not responding, kontakin nyo lang ako guys, kasi may video tayo doon kung paano nyo ayusin yon. Kasi may mga ganong instances na nag-i-error siya. So dito guys, kung napansin nyo, pinapatay ko na yung printer. Kasi yun yung advice niya na patayin bago ma-reset. Then, balik tayo sa resetter. Okay natin yan guys. Then, yun. Pag after nyo guys ha, i-on nyo rin yung printer ha. So, ibig sabihin guys, tapos na tayo dito. Ang gagawin naman natin ngayon, mag-test print tayo. Test print tayo guys, kung okay na ba lahat ng kulay. Pag hindi naman okay lahat ng kulay, yung colored, yung black, medyo may missing line, ay ano nyo lang guys, power cleaning doon sa maintenance ng printer na to. So yun guys, ganun lang kadali mag-reset guys. Kung nakatulong tong video natin sa inyo guys, don't forget to subscribe, then hit notification bell, like, comments kung meron kayong makatanungan guys. Pwede kayong mag-comment guys para maturuan natin guys. So dito guys, ginagawa natin, mag-test print tayo. Guys, yung pakibasa yung description kasi doon ko lahat susulat yung detalye kung ano mga paraan o gagawin. So importante pakibasa po yung description kasi doon yung FB page natin, doon kayo mag-contact sa akin guys. Kasi binabawal talaga ni YT ang maglagay ng link. Kaya iwas na lang tayo guys. Nagkakaroon tayo ng violation. So dito guys, titingnan na natin kung okay na yung print. Pag okay na, so tapos na tayo guys, tapos na yung ating problema. So
Yun guys, nagpiprint na yan. Hintayin lang natin guys. Saglit. So yun guys, kung napapansin nyo, nakita ko na yung kulay, black, colored, kompleto. So yun guys, maraming salamat sa inyo guys. Success tayo guys.